Amen. Tayo po'y tumayong lahat and let's all welcome the servant of God, none other than Bishop Oriel M. Baliano. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa inyo lahat. Makakaupo na po tayo lahat. Maganda po topic natin ngayon. Okay? Ang topic na ipipreach ko ay patungkol po sa tinatawag na, bago ko sabihin yung title, sino rito yung walang problema? Taas yung kamay. Papagawa natin ng ribulto ko agad, no? Ang pinakasinungaling sa buong mundo. I think everybody have difficulties. Siguro yung iba sa atin ang problem natin financially, di ba? Yung iba naman pera, amen? Yung iba naman datong. Yung iba walang kwarta. Yung iba sapat sa salapi, no? No, parang 5 lang ang problema ng Pilipino. Atik, datong, kwarta, salapi, pera. May pang-anim pa, money. Other people may problems sa relationship. Yung iba sa family, yung iba sa opisina, yung iba sa kanilang nabubuong pag-ibig sa isang tao, no? Yung iba naman napasok sa illegal na relationship. No, yung boyfriend niya pala may asawa na, nagka-problema na in love eh. Yung isa mas malala, nagkagusto siya doon sa isang lalaki, pero kalalaking tao. So, iba-iba ang problema ng tao. Can I ever amen? Eh, naging Kristiyano. Akala ko, pag Kristiyano, mawawala ang problema. Hindi naman pala ganoon. Kahit Kristiyano, kahit nagde-devotion ka pa araw-araw, may daladalang problema. Well, maraming ginagawa ang problema. Yung isa ng problema, iniwan na cell group niya. Yung isa ng problema, nag-quit sa pagiging primary 12. Yung iba nga ng problema, umalis na sa simbahan. Hindi nila makaya yung problema. Eh bakit? Wala bang tinuturo sa atin ng Panginoon? How to handle problem. Tingin ko, isa ito dapat sa minamaster natin. As a pastor for 36 years, napanood ko yung mga member ko, mga leader ko, pag wala silang ability how to manage problem, nadidisgrasya. Say amen. So, I want you to sit there. I know you have a problem, but tonight, God will help us. No? Na matutunan natin ang problem management. Kahit pastor, wala kang kawala dyan. Kahit pastor, maraming problema yan. Pero paano kung hindi marunong mag-manage? Do you know that whatever you cannot manage, you will lose? Hindi mo minanage ang problem mo sa family mo, mawawala ang family mo sa iyo. Hindi mo minanage yung problem mo sa finances, mawawala ang business mo, ang trabaho mo. Nakakawala ang problema. Nakakapagwala ang mga tao dahil sa problema. Alam ni Satanas, isang problema lang to makukuha ko. So, paano kung hindi ka marunong mag-manage ng problem? Eh, minsan pa naman ang problema, hindi nakakatok yan eh. Kung saan na lang pumapasok. Wala man lang entrance fee. No? Pag pumasok si Judith, patay ka na. Di ba? Yung mga bill sa telepono, sa kuryente, sa tubig, yung bills, nakalagay doon, no? Judith. Di ba? Eh, kinabukasan may dumating na naman, si Jonah. Juna, patay na, di ba? So, pagpasok niyan, usually, ang namang problema dyan, yung mga misis. Ay, yung mga lalaki, umaalis yun, nagtatrabaho. Di ba? Kaya minsan, yung mga misis, huwag kayong mabibigla minsan doon sa mga nanay. Mukhang masungit ata si nanay ngayon. Ako, huwag mo na akong asarin, ha? Ako lahat ang umaharap sa problema dito. Yung ama mo, tumatakas yan. May nakaka-relate ngayon, amen? Tama? Sino magbabayad ng matrikula, ng pambayad sa bahay, pambili ng grocery, pambudget, yung nanay. Kaya minsan yung mga nanay, naawa din ako. No? Mga nanay, pagpalain kayo ng Panginoon. Yung iba, naging mukhang aswang na sa problema. 35 pa lang, nagmukhang 75 eh. Eh, hindi nakapagpariban, eh, di nakulot. Paglabas, akala mo, aswang, oh. Pati sa attitude, aswang. Oo. Paglapit sa'yo, parang vampira. Anak, merong kabampira. Vampira na, di ba?
So talagang ang problema, nagiging aswang ang mga tao dyan eh, no? Sino yung katabi mong ito? Walang pera yan. Mamayang kore, ibabampira ka na niya, di ba? Nasubukan niyo na bang mautangan ng hindi nabayaran? May problema lang yan. Ha? Sino ito nakaka-relate sa pinag-uusapan natin mga problema? Ang tanong ganito, paano kung di ka marunong mag-handle niyan? Karamihan sa atin, hindi naman tayo tinuruan ng nanay natin paano mag-handle ng problem eh. Di ba? Tama po ba? Minsan yung mga pastor, mga banat, manalangin ka lang. Pastor, tapos na po. Ay, dagdagan mo. Sino sa inyo na mga problema nilapit sa pastor mo? Halika, papanalangin kita, pastor, your prayer is good, but I need cash. Diba? Minsan, nawala na yung isa. Nasaan na? Wala na eh. Bakit? May problema. Diba? Diba, sweet-sweet nila. Nagsampalan kanina. Bakit? May problema eh. Sister, tumaba ka? Hindi, magayan. Ito yung natutunan ko bilang pastor. Sabi ko sa sarili ko, Lord, tulungan mo akong turuan yung mga taong mag-handle ng problem. Kasi Lord, gumagawa kami ng vision eh. Binabago namin ang bayan, pinapalago mga simbahan. Paano to mga primary 12 na to? Hindi pala marunong mag-handle ng problem. Ay, konting kibot, quit. Konting kibot, ayaw, away. Ayaw na away pa. Di ba? So may magandang tanong. If you handle a problem, you don't look at the fruit. You look at the root. Because root will constantly produce fruit. Yung problema nyo ngayon, fruit yan eh. Malamang, ugatin mo. Tingnan mo, ba't ka napunta sa ganyang sitwasyon? Para ngayon, pag nalaman mo yung ugat problem mo, madidil mo siya, di ba? Hindi na siya makakapamunga kailanman. Say amen. Hanggang kailan ba talaga yung walang pambayad ng kuryente? Hindi mo kasi inuugat eh. So hanggang ngayon, wala kang pambayad. Say amen. Naranasan ko po yan, yung misis ko. Bubulong sa akin bago ako umalis. Tingin ko bukas o sa makalawa, yung tubig, maniningil. Ako pa naman yung pastor ang malakas ang loob, kahit walang sweldo, nagpapastor. Ako, tinitignan ko yung mukha ng misis ko. Isa lang na ibulong ko sarili ko. Yung misis ko, ang ganda. Sana pangit na lang ang pinakasalang ko. Kasi yung magaganda, pag walang pera, hindi bagay. Di ba, tingin mo katabi yung gaganda, pag walang pera, hindi bagay. Pero pag pangit, kahit walang pera, okay lang. Hindi naman halata eh, di ba? Pangit na nga eh. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun, ha? So, tinignan ko yung asawa ko. Ito gagawin mo, ha? Ito yung paparating na problema. Sabi ko, sige. Alam ko na, sabi ko. Pero wala akong sagot kung paano ako makakakuha ng pera. Until one day, kinausap ko sarili ko, Lord, kailan kaya yung panahon na paparating pa lang ang problema, may solusyon na ako. Diyan ko natutunan ang salitang Oriel, you must become a solutionist. Sino rito gusto maging solutionist? Yung paparating pa lang ang problema, sinasalubong mo na ng answer. Tawag doon, solutionist. Yung iba kasi, illusionist. Kayang-kaya ko yan. Pag dumating, tumba. Kasi illusionist eh. Tapos yung kamay na gusto mong maging solutionist sa gabing ito. Yan ang kailangan natin yan. In fact, kung ang lahat ng cell leader, solutionist, walang cell group na hindi lumalago. Lahat ng cell group may problema, may solusyon. Solve. May paglago. Say amen. Malamang yung mga may utang, hirap na hirap sa pera, kung naging solutionist, wala nang problema yan. Kaya na, amen. Yung iba sa inyo, 4 digits ang salary. Pinakamalaki, 9. 4 digit, 9,000. Yung isa naman, naging 5 digit.
Di ba? Pinakamalaki, 99. Kailan kaya makakapunta naman ako sa 6 digit? Pinakamahina, 100,000 buwan-buwan. Pinakamalaki, 999. Sabi nung isa, sana makatawid man lang ako doon sa pahip. Are you listening? Pag ang sweldo mo ngayon, 30, 40, 50, may hirapan ka. Galing ako sa Amerika, sa ibang bansa, nakita ko, minimum 250,000. Sa Amerika, sa Europa, 250 to 3,000. 300,000. Samantalang dito, pinaka minimum 15 to 20,000, pero mas mahal ang kuryente, mas mahal ang tubig, mas mahal ang pagkain. Sabi ko, Lord, paano kaya nabubuhay yung mga Pilipino? Malamang to, puro glorified body na to eh. Tumatagos na sa pader yan eh. No? Grabe, sa sobrang angat ng espiritu eh. Di ba? Sino sa inyo ang sweldo ng asawa mo na hindi ba lang umabot sa 40? Mamomro na. Paano ka pabibili ng bahay? Di, kawawa naman. Ito po yung aking may bahay, pero walang bahay. So, kaawa-awa ang kalagayan ng maraming Pilipino. Bakit tayo binigyan ng isip ng Diyos? Bakit kaya? Nagagamit ba talaga yung isip na yan? Sino may isip dito? Taas yung kamay? Pero hindi pa gamit. May mga meron, pero walang gamit. Kung gagamitin nyo lang yan, iba. So tanong, ano ang gamit ng utak? Para saan ang utak? Come on, give me an answer. Sa inyong palagay. Ba't yung binigay sa ni Lord na utak, para saan ba yan? Para sa pag-isip? Mali. Kaya pala hindi mo makuha eh. Ang utak, hindi ginagamit sa pag-iisip yan. Araw-araw nag-iisip ka na. Wala ka pa rin pera. Si Amen. So, hindi yan pinag-iisip. O ano pa? Sige. Ano, para saan ang utak? Ako, pag natutunan nyo ito, madadali nyo. Para saan? Para mag-create? Actually, para simple lang, no? Pinanood ko si Jack Ma ng Alibaba. Pinanood ko si Elon Musk ng Tesla. Pinanood ko si Steve Jobs ng Apple. Tinignan ko si Bill Gates eh. Yan pala yung mga tao niya, kaya pala gumanda buhay. Yung utak nila hindi ginamit sa pag-iisip. Alam niyo kung ano ginawa nila? Gusto niyong malaman? Gumawa yung utak nila ng brainchild. Brainchild. Kaya ka binigyan ng utak para manganak ang utak mo. Ano ang brainchild ni Jack Ma? Alibaba. Ano ang brainchild ni Elon Musk? Tesla. May mga brainchild sila eh. Ikaw puro ampon. Galing yan ah. Natutunan ko yan. Ikaw, wala ka bang kayang isipin na sarili mo? Mukhang mayayaman ngayon dito kaagad. Tingnan mo yung katabi mo, sabi sa kanya, utakin mo, baby. Sino rito yung gustong magkaroon ng brainchild? Si Henry C., may brainchild, SM. Si Gokong Wei, ang mga brainchild niyan, 5. Si Manny Villar, may brainchild. Ikaw na lang wala. Tapos nagtataka ka, bakit wala akong pera? Yun nga eh. Baka wala pa namang lumalabas. Makinig ka. Dadating ang problema, ang purpose niyan, para may lumabas na brainchild. Misunderstood mo yung problem. Ano ba naman itong buhay na to? Hindi mo alam. Diyan ang dahilan kung bakit may nanganganak. Sino dito yung nararamdaman mong katabi mo? Mukhang nag-iisip tong katabi ko. Payaman ng payaman, ngayon pa lang. Ha? Tama? Ang daming matatalinong Pilipino, kaya lang ginalingan nila sa mali. Magyoyose ako na hindi ako mahuhuli. Grabe. Tsaka iinom ako na hindi ako mahalata. Ginalingan niya sa mga mali. Ayun, nanganak ng mga problema.
problem can be caused by you, or problem can be caused by other people that affects you now. Diba? Nung pinanganak po ako, mahirap, lolo ko. Nadamay ang nanay, tatay ko. Buhay ko, mahirap. Lumabas ako sa lolong mahirap, lumabas ako sa nanay na mahirap. Nangako ako, wala nang lalabas sa aking mahirap. Mayaman naman. Sino sa inyo, lumabas ka ng mahirap, mukhang may plano ka bang magpalabas ng mas mahirap pa sa'yo? Sabi mo sa katabi mo, never. Sino dito yung magsasabing, mayaman naman ang lalabas na sa lahi ko? You see, that's different thinking. Amen? Tayo mga Kristiyano, dapat masterin natin itong art of problem management. Very simple practical Kasi araw-araw may problema tayo. Tama? Alam nyo ba na may mga short-term problem? Pero may mga long-term problem. Therefore, merong short-term solution, pero meron ding long-term solutions. Say amen. May cancer ka sa baga, binanidan mo yung dibdib mo. Magagamot ba ng Band-Aid yun? Di ba? Are you listening? Sumakit ang ngipin mo, pinatakan mo ng ay mo. Labo, maling solusyon. Say amen. Tama. Parang yung sa Acts chapter 3, napilay, binuhat na malimos. Sabi ko, ba't ka na malimos? Lumpo po ako. Ilang percent? Ito po. Eh di, 10% lang. Buo pa naman tong kanan, buo pa yung katawan, buo pa yung kamay, buo pa isip mo, buo yung bibig mo, buo mata mo, tenga mo. Ba't mo dinaba yung 90%? Hindi mo alam mag-handle Tapos ang malala, may nagbuhat. Ayun ang masarap, batubukan. Kung hindi mo binuhat, hindi pulubi yan Kung may tumutulong sa'yo para maging pulubi ka, kawawa ka. Mabuti pang walang nagbuhat, hindi ka naging pulubi. Kaya ingat kayo sa pagbubuhat ng problema ng iba. Baka imbis na dalhin mo sa magandang lugar, baka dalhin mo lang sa pulubihan. Akalain mo, pinwesto pa sa labas ng templo, doon na siya tumanda. Pero pag nung dumating si Pedro, wala akong pera, but I have something that I want to give you. In the name of Jesus, rise up and go. Alam mo, pagtayo niya, first time pumasok sa templo. Imagine mo, nasa templo ka, nasa labas ka lang, hindi ka nakapasok. Bakit? Because you fail to understand your situation. Kung hindi pa dumating si Pedro, hindi niya makikilala ang Panginoon. Can I have amen? Samantalang isang pasok lang, makikita mo na. Alam niyo ang problema natin? Malapit tayo sa solusyon. Nagpapabuhat tayo. Are you following? Diyan ang solusyon. Hindi nakita Solusyon, mamulubi. Problema, 10%. Anong ginawa sa 90%? Dinamay. Di ba? Meron tayo isang maliit na difficulties. Hindi ako nag-aral Bay, hindi ka nag-aral, pero kumpleto naman yung 2 paa, 2 kamay, muka, may isip. Ba't mo naman dinamay lahat na wala nang pinag-aralan? Diba? Talo ka pa ni Butchik-Chik. Si Butchik-Chik, kilala nyo? Yung walang paa, walang kamay, ganun-ganun lang siya. Milyonardo ngayon. Bakit? Hindi pa, putol ang paa, putol ang kamay, pero buo isip. Say amen. May brain child yun So, hindi siya namulubi. Kapain mo yung katabi mo, buong-buo ka, sariwan-sariwa ka. Malakong mga mailalabas yan. Sininiwala yung katabi mo, mailalabas pa yan. Meron. Okay? So, gusto kong puntahan ngayon sa book of Jeremiah, chapter 29. Okay? Ang chapter 29, familiar verse sa atin. Punta tayo sa verse 11. Okay? Sa Jeremiah 29, verse 11, ito po yung popular base na madalas inaangkin ng mga Kristiyana. Yan ang verse ko, di ba? Nadinig nyo na ba yun?
I know this verse is familiar sa'yo. In fact, ginagamit mo pa nga yan eh. May plano ang Diyos. For I have a plan for you. Plan to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sino sa inyo ginamit mo na yan? Inangkin mo na yan. Amen? Hindi sa'yo yan. Para sa atin lahat yan. Kasi ang konteksto po nito, patungkol sa Israel, sa chapter 29, na na-exile. Nang problema sila doon sa Babylon kasi exile sila. Ibig sabihin ng prisoner sila doon. Under control sila ng ibang hari, ibang religion, ibang kultura, ibang language. Imagine, dadaling ka doon sa isang lugar na may ibang hari, ibang language, ibang culture, iba ugali. Ang hirap. Tapos sabi ng Diyos sa kanya, mag-i-stay kayo dyan for 70 years. Ha? Okay lang kung mga 1 week, 2 week. No, 70 years. Pero yung mga exile, hindi sila kay aeroplano, dinala sa Netherlands. Hindi nila lang sila doon. May naalala lang po kasi ako eh. The word exile eh, di ba? So ito yung plano. I have a plan for you. Imagine mo, nakakulong ka, nahihirapan ka, sabay sasabihin sa'yo, huwag ka mag-alala, may plano ako sa'yo. Di ba nakakasuit, not to harm you. Uy, sarap naman. But to prosper you. Ha? Plans to give you hope. Thank you. And a future. Andun ako sa gitna ng problema. Tapos may sasabihin, may plano ako sa iyo. Sino po naniniwala that the revelation of God's plan is more powerful than your situation? Eh mali tayo, minsan yung situation mas malakas kaysa sa plano eh. Baliktarin nyo, to handle problem, you must believe that the plan of God is prevailing in your situation. Alam mo, kahit wala kang pera, sabihin natin, mabigat ang problema mo. Pero kapag kaya mong sabihin, huwag kang mag-alala, may plano ang Diyos. I can still remember it rings in my ears when I am deeply troubled financially. I can hear the voice of my wife telling me, tinawag ka naman eh, huwag kang mag-alala. Involve ang Diyos sa atin. Yun ang nagpapabuhay sa akin. Di naman yung misis ko, wala ng pera, lahat wala. Sasabihin sa'yo, tinawag ka naman. Involve ang Diyos sa'yo. Makakaraos tayo. Ibig sabihin, ang tingin niya, doon sa revelation ng word na may tawag kami kaysa doon sa nangyayaring sitwasyon namin. That is how to handle your problem. Kapag na-overwhelm ka sa problem, baka makalimutan mo yung revelation. So God, in the middle of the exile of their situations, God gave them a revelation. Jeremiah, tell them that I have a plan for you. Ang ganda. Ang tawag ko dito, 1090 principle. Alam niyo yung 1090? Yung 1090, parang mag-asawa. Yung mag-asawa, hindi, normal naman nag-aaway yan eh. Sino sa inyo kaaaway mo lang nagpunta kayo dito ngayon? Baka, di ba? Normal yan, normal pa. Kasi, whether you like it or not, kaya kayo nagkakaproblema, nagkakaaway. The truth is, meron yan 10% bad side yung misis nyo. 10% bad side. Sino aamin dito? Pag tinignan mo yung misis mo, maganda, maayos, pero may 10% eh. Sino aamin na merong 10%? Sa husband mo, ganun din. Kahit pogi yan, may 10% din bad side. Ibig sabihin, kung titignan mo yung picture, 10% bad side, 90% good side. Ganyan ba tingin nyo sa husband nyo? Ganyan ba tingin nyo sa wife nyo? Eh kasi minsan may mga babae, sinisisi lagi yung husband ko eh. Yan talaga, yan ang may kasalanan. Diba? Yung husband naman, tuturo-turo ko eh. Ikaw nga nagsimula eh. Diba? Sabi ko, shh. Awat na. Mrs., if your husband is guilty, the wife is not innocent. Amen? Kahit anong bait mo, sister, may karga kang 10% sigurado. At laking tulong ng 10% mo para guluhin ang buhay nyo. Ang kailangan nyong gawin ganito, huwag kang tumingin sa 10%.
Kasi pag tiningnan nyo, pinukos nyo, doon sa bad side ng spouse nyo, nako, mamamagnify. Mamayang konti, masungit lang 10%. Mamayang konti, tingin mo, demon possessed na. Nako, na-possess. Grabe, na-upgrade ha. 10% lang in-upgrade mo pa. So gagawin mo, titingin mo sa 90%, something good is about to happen. Sino sa inyo, pag tinignan mo ang 10% ng bad side, nakakainis. Nakakapika. 10% kasi tingnan mo. Subukan mo, ibaling mo sa 90% good side. Ang bait talaga ng misis ko. Napakapalad ko. Buti na lang siya na pangasawa ko. May 10% lang pero mas marami siyang magandang bagay sa buhay niya. O, di naayos, di ba? Tama. Sino rito naniniwala sa 10-90 principle? Ayan, malapit na kayo magkabate. Tutuloy ko lang, tuloy-tuloy na to. May dumating dito, mag-aaway. Pag uwi niyan, bati na yan. Kasi pag tinignan mo yung misis mo, okay, good side ang titignan ko sa asawa ko. Naman, sweetheart, ang bait mo. Akala ko ba masungit ako? Hindi. Ano lang yun, huwag ka mag-alala. Ayoko nang tingnan nyo. Kalimutan mo na yan. Mabuti kang tao. Di ba? Eh, nung araw, possess ka na naman. Saan ka ba dumaan? Baka nanuno sa punso ka ata eh. Minsan ganun tayo eh. Pero the Lord is teaching us. Sabi niya, exile kayo. Huwag niyong tingnan yung nangyayari sa inyo. 90% tingnan niyo yung plano ko sa inyo. Titingnan ko sandali yung naging problema dito. Kasi ayoko mag-solve ng problem. Bakit sila na-exile? No, kasi po may problem sila. Tingnan natin sandali. Bishop Oriel, ano ba naging problem dyan sa verse 19? Buksan nyo. Sa verse 19, ito yung problema nila. Makaka-relate kayo dito sa verse na ito. Because they did not pay attention to my words, declares the Lord. That's the problem. That I persistently sent to you by my servant, the prophet. Persistently. Ibig sabihin dito, I send the word again and again. But you would not listen, declares the Lord. Kaya sila pala na-exile, may kaso sila, may issue. Usually when problem comes to your life, there's an issue that God is exposing before your eyes. Ano ang problem nila doon? Apparently, ang problem nila sa context niyan, mga hindi marunong mag-pay attention. Para bang sinasabi, huwag ka dyan pumunta, baka malaglag ka. You don't pay attention, laglag ka. Diba? Huwag kang uminom, baka magkaroon ka ng sakit sa baga, tuloy-tuloy ka. You are not listening. You are not paying attention. Pero sa ibang version, sabi niya, I send the word again and again, but you are not listening to me. Yun ang sabi ni Lord. So, ibig sabihin, majority of our problem that we are in is caused by not listening to God. Say amen. Pastor, di ko malaman. Ba't ganito na pangasawa ko? Christian ba na pangasawa ko? Hindi nga po eh. Kaya naman pala. Diba? Pastor, nasira ang negosyo ko. Bakit? Kapartner mo ba, Christian? Hindi po. Eh, yung mga principle, hindi ka nakikinig eh. Pastor, mahirap ako ngayon. Bakit? Hindi po ako nakatapos eh. Sabay kanta. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di ba? Grade 1 lang ang inabot ko. Naalala yung kanta na yun? May back subject pa ako. Malala. Paano na ngayon ang buhay ko? Hindi ka nakikinig. Tignan mo yung katabi mo. Baka may problema yung katabi mo. Kasi matagal na yung kinakausap ng Diyos, hindi nakikinig. Are you listening? Biglang may yumuko. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic ngayon, ano? Sino ito nakaka-relate? No? Hindi, if you would admit, minsan di talaga tayo nakikinig. Babasa-basa pa tayo ng Bible, ano? Tama? May audio pa eh. Di ba? Wala rin, di naman pala papakinggan. So, ang kaso nila, kaya sila diniscipline, kaya sila chinais-chais, kaya sila nandun sa situation na yon, it's because of one problem. They are not listening. May balita ko sa inyo. Ganun pa rin ho yun. Mangyayari din sa'yo. Kapag hindi ka nakikinig,
inuunahan ka na sa salita, at di ka nakikinig, I promise you, something will happen. Naalala ko yung asawa ko. Sabi niya sa akin, may problema eh. Sasabihin sa akin nun. Eh kung ano na lang narinig natin sa Diyos, gawin na lang natin. Eh walang pera, ang daming babayaran. Sige lang, okay lang. Ano ba sabi sa atin ng Panginoon? Yung malaga. Tinawag niya tayo dito. Malamang alam niya ginagawa niya, involved siya sa atin eh. Yun na lang ang pakinggan natin. Huwag na natin pakinggan yung bulong, ang hirap ng buhay. Paano to? Huwag yan ang pakinggan mo. Ang pakinggan mo, tinawag ko kayo. Ibe-bless ko kayo. Alam nyo, nakasurvive kami. 36 years na akong pastor, hanggang sa nakabili na ako ng bahay, napatapos ko yung mga anak ko. Pag i-review ko yung life ko, sabi ko, Lord, salamat. Hindi ka nagkulang ng revelation sa aming mag-asawa. Alam nyo ba si Bishop Orel, paano ako nabuhay? Revelation. Wala akong supporter na Koreano. Hindi ako marunong mag-solicit. Lalong hindi ako marunong pumila sa ayuda. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. I have a plan for you. Diba? So kung ano man ang sitwasyon natin, huwag niyong kakalimutan, may plano ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, don't worry, may plano si Lord sa iyo. Kasi ang laki ng problema ng katabi mo. Diba? Parang madali mo na lang malaman niya, pagka malaking problema, pag naglalakad niya sa karsada, ganyan na maglakad niya, no? Yung tulalang halos hindi makalakad. Kasi pag pumasok siya dun sa lugar na yon, gulo na kaagad. No? Sometimes we are in the middle of that situation when we can easily forget that there is a God who loves us. Huwag niyong kakalimutan yan. Managing your problem is realizing that there is a God who loves us. And that God says, I have a plan for you. Amen? Sabihin natin may problema ka na, pero may plano ang Diyos. Ano dapat kong gawin habang namumroblema? Ha? Kasi dyan ang mangyayari. Ang tanong, ano ginagawa mo habang namumroblema ka? Yung isa sabi, wala. May problema nga eh. Hindi. Dito, ipinakita niya kung paano at ano ang gagawin mo in the middle of the exile. Paano mo gagawin? Suggestion ko ganito. Huwag kayong magalit sa problema nyo. Ano gagawin mo? Sinabihan ka, 70 years ka dyan. Huwag ka nang tumakas. Hindi ka makakatakas. Ano gagawin ko dito? 70 years. What you need to do, starting tonight, is that when you are in the middle of that situation, embrace your situation. Tanggapin mo. Napalo ka, hindi ka nakikinig. Sabi, ang pinakamabigat na nanay, yung nanay ko. Pag iyon namalo, pag ako pinalo ng ina ko, ang wala lang latay, tundila. Kasi nasa loob. Pag hinambalos ka ng nanay ko, matindi. Sabay sasabihan ka, anak, pasensya ka na, mahal kasi kita eh. Binugbog mo ako, tapos mahal mo ako. Hindi ko maintindihan, bata ako eh. Nung tumanda na ako, may anak na ako, doon ko lang naintindihan. Ang bait pala ng ina ko. Ma, thank you sa mga bugbog mo, ha? Tumatawa yung ina ko. sabi niya sa akin, akala ko nagtanim ka sa akin. Hindi, ma. Naalala, kasi nung nagkaanak ako, doon ko lang naintindihan. Yung pag nakikita mo pala yung anak mo na napapariwara, pipigilan mo. Pag hindi nakinig, lalatayan mo para sa kanya. Minsan sa problema, hindi natin maintindihan eh. Do you know that we learn so much thing when we are in deep trouble? Say amen. So learn. Kaya nga sabi ko, kailan ka magiging solutionist? Kailan mo isosolve ang problem mo? Kasi ano yan eh, skill din yan eh. No? Minsan pray ka ng pray, wala ka namang ginagawa. Wala rin. So ano ang mungkahin ng Bible dito? Basahin natin sa verse 5. Ito ang pinagagawa niya. 5, 6, and 7. Basahin natin ito, no? Sabi niya ganito, verse 5, build houses and live in them. Plant garden and eat their produce. 70 years kayo dyan, huwag na kayo magplanong tumakas, mapapahamak lang kayo. Ito gawin nyo, magtayo na kayo ng bahay dyan. Magtanim kayo
At pagkatapos niyan, kainin nyo yung lahat ng produce nyo. Two things na nakita ko, number one. While we are in the middle of difficulties and problem, be sure you are building something for your life. Ang ganda nito kasi, ang tendency pag may problema, dinidestroy mo yung relationship mo, dinidestroy mo yung life mo. Pero ito, sabi ni Lord, mag-build ka. Pastor, may problema ako sa pera. Mag-build ka ng business mo. Mag-build ka ng career mo. Pero pastor, ang dami kong problema. That's the perfect time to build. You see, mali yung idea ng world. Kay Lord, pag may problema, lalo kang mag-build ng life mo. Not to destroy your life. Huwag mong i-demolish lahat ng nangyari sa'yo. I-build mo life mo. Wala akong problema. Wala akong pera. Ang dami kong problema. Pero inalala ko to. I need to build something for my life. For the sake of my wife and my children, I need to build something. Kung may problema kayo ngayon, huwag niyong tignan ang problema niyo. May plano sa iyo ang Diyos. I will prosper you. Sana agos yun. Po-prosper kita. Sana agos. Mag-build ka. May mga tao dito, you need to build your business, your own business. You know, hindi kasya yung salary mo. Baka dapat magdagdag ka ng pagkakakitaan. Si Amen. Nagpastor ako, walang sweldo. Nag-build ako. Natuto ko magbenta ng kotse. Una, puro made in Japan. Toyota, Honda, Mazda. Tsaka Nissan. Kumikita ako sa isang kotse, 20 hanggang 30 mil. Minsan, 10,000. Kumikita ako. Sabi sa akin ng kaibigan ko, Aurel, pag-aralan mo ang mga Eurocars. Mercedes-Benz, Volvo, BMW, tsaka Audi. Okay? Mas malaki kita dyan, mahina 50 bawat isa. Benta ako ng euro. Alam mo nangyari? Sabi ko sa asawa ko, ito yung pera. Kumita ako ngayon. Sabi niya, tago mo yan kasi yan yung pang 3 buwan ng kuryente, tubig, tsaka bahay. 3 buwan ka nang hindi mo problema. Sabi ng asawa ko, 3 months na may peace of mind. After a week, kumita ulit ako. Sabi ko, sweetheart, dagdagan mo yung 3 months, gawin mo ng 6 months. Sabi niya, ba't mo ginagawa to? Sinasalubong ko na ang problema. Hindi na dadating sa atin yan. Gagawin ko siyang malayo sa iyo sapagkat mahal kita. Nako, yung misis ko lalong gumanda. Hindi nalalapitan ng problema eh. Yung mga asawa ho natin, pag yan madalas nalalapitan ng problema, 35 lang yan, magiging 53. Huwag niyong... minsan naglalakad ako sa kalye. Ewan ko, binibiro ko ng mga kaibigan ko. Laki, Bishop Aurel, ang laki na pala ng panganay mo. Ang kasama ko yung misis ko. Laging ako na pagkakamalan yun. Ako tatay ni Ate Jer nyo. Ako naman, akala niya maasar ako. Sabi ko, Lord, salamat. Sabi ko sa asawa ko, maganda kasi pagkakaalaga ko sa iyo. Alam mo ba, lagi kong dinedelay ang aging mo. Kaya masaya akong tinawag na tatay mo. Alam mo, sabi ko sa kanya, wala akong pangarap na matulog sa ating kama na may katabing lola. Naintindihan niyo na ako. Ako, bigla may nag-check ng misis mamayang gabi. Ito yung sinasabi ni Bishop. Alam ko, matanda pa ako, ba't mukha tong lola? Hindi ho naalagaan. Mga boys, mga lalaki, mga gentlemen, please, maintain the beauty. Manong dalaki yan, ang ganda ng kinuha mo yan. Huwag mong lalaspagin. Alagaan mo. So yung misis ko, sabi ko sa kanya, hindi ko palapitin sa yung problema. Ito na pambayad. Naging 6 months. 6 months pambayad ng bahay, kuryente, tubig. Tagi-isang sobre yun. 6. Nakalagay na doon sa cabinet yun. So pag nakikita ko asawa ko, nakangiti siya. Dadating yung yung kuryente, yung naninigil. Doon ako nakikita ko. Nakita asawa ko. Sandali lang po. Hindi yung mga misis gito. Sabi mo, wala ako dito. Halatang nagtatago
Huwag niyong gagawin sa asawa niyo yung kawawa. Biro niyo sa sobrang utang na nagsisinungaling. Di ba, liars go to hell? Biro mo yung mister, pinapunta sa impyerno yung asawa. No, no, no. Gawin mo kaagad. Habang bata ka pa, mag-build ka na. Sino rito? Hindi dapat hadlang ang problema. Ganito mga solutionist. Kasi hindi mo na pababalikin yung problema na yon kasi magbibuild ako ng something. Ha? Pag binasa nyo ang Bible, pinagbibuild tayo ng 7 flows of income. Ecclesiastes chapter 11 verse 2. Bakit tayo pinagbibuild? Para makapag-produce tayo ng flows of income. Alam niyo, pakinggan niyo to. Madami kasing Kristiyano, ang hirap payamanin. Oh, meron ka ba katabing hirap na hirap ka ng payamanin yan? Kasi po, ganun talaga mahirap. Ang hirap payamanin. Pero ang goal ni Lord sa buhay natin, dumating tayo sa puntos, kaya nga may Ecclesiastes 11 eh. Ang goal ni Lord sa'yo, ready ba kayo dito? Mahihirapan kayong pahirapin yung tao na yan. Pag may 7 flows of income, ilan ang flow ni Manny Villar? Ilang flow ni Henry C? Bakit ito mayayaman? Ang hirap pahirapin. Maraming flows of income. Eh tayo may trabaho lang, masaya na, no? Ha? Magkano? Trabaho na ako. Ba, nag-enjoy, bumili pa ng Starbucks. Di ba? Bumili pa ng sapatos. Di ba? Grabe. Tapos wala na. Ubus-ubus biyaya, bukas nakatunga nga. Sino po dito naniniwala sa hirap ng buhay ngayon? Magbibuild ako para sa future ko. Pagkamat sinabi ni Lord, I will give you hope and a better future, tutulungan ka daw niyang mag-prepare ng future. So build. Sino sa inyo kaya in the next 5 years, meron akong isang another flow, may business ako. Tip ko sa inyo, no? Napakadaling mag-online business. Pag-aralan nyo lang. Oo. Yung isa kong kaibigan, sabi niya, Bishop, hindi ako nagbebenta sa online ng marami. 3 product lang. Oh, pero mabenta to, Bishop. Alam mo, Bishop, ang tubo ko lang dito, 200 piso. Pero araw-araw ang umu-order sa akin dito, 1,000. 1,000? Oh, Bishop. Sa isang product ko, sa isang araw, kumikita ako ng 200,000. Sa isang product lang yun. I don't need to sell a lot of product. Galing naman itong magnegosyo. Nakabili ng bahay, nakabili ng kotse, nakapagpara ng alak. Online business. Naintindihan niyo ba ako? Bakit hindi tayo mag-aral? Mag-build tayo something para yung financial difficulties natin, ma-overcome na natin. Sino sa inyo gusto mag-increase ng more flows sa buhay mo? Ang goal ko, one day si Bishop Oriel, mahirap na rin pahirapin. May anak ako. Gusto ko yung mga anak ko mahirap pahirapin. Alam mo, nakaka-nervyos yung pag namatay ka. Paano kaya itong mga anak ko? Hindi naman ito marunong kumita eh. Lalo na pag babae yung anak mo, maaawa ka. Pero hindi, tuturuan ko din sila. No? Sino sa inyo magbibuild ng empire? Grabe, tindi mo, Bishop empire. No? Mangarap kayo. Mag-aral kayo paano mag-build ng negosyo. So ano sabi ni Lord? Habang na-enjoy kayo, mag-build kayo. Mag-build kayo. Ano yung pangalawa? Pag may problema kayo, sabi naman, plant, garden, and eat their produce. Ibig sabihin yan, maging productive kayo habang namumroblema kayo. Wow, ibang klase, ibang level yun, ano? Pastor, ang dami kong problema. Be productive. Parang kina-counter mo, sa dami ko ng problema, naging productive ako. Tagtad ako ng problema, nakapag-produce ako. Ibang klase. Kasi po, ang normal course of life, pag may problema, nagiging unproductive. Di ba? Pag nagka-problema, mawawala ng trabaho. Pag nagkawala ng problema, mawawala ang business. Kasi ng problema eh. Parang expected na sa'yo, pag may problema, masisira na buhay mo. Pero sabi ng Lord, no. I have a plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. Ang ganda ng pangako ng Diyos. Sa makatuwid, kahit may problema tayo, isipin pa rin natin na produce tayo something.
Ha? May problema ako eh. So I need to produce. Tinitingnan ako ng mga anak ko. Ha? Prayer ko nung bata yung mga anak ko, sabi ko, Lord, gusto ko yung mga anak ko. Hindi nila mahalatang magugutom sila. Dapat may pagkain. No, alam niyo ba yung mga anak ko, nagtapos, si Grace, yung panganay ko, nagtapos ng medical course. Si Daniel, nagtapos po ng 2 course yon. Graduate po yun ng multimedia engineering. Tapos nagpiloto. Piloto ho yung anak ko. Si Mid, naging arkitekto. Yung pang-apat ko si Tracy, siya yung big boss ngayon sa bahay. So may mga pangarap eh. Sino po naniniwala? It's time to produce. Produce. So hindi pwede tayong magmumukmuk sa gilid habang namomroblema. That's how to manage your problem. When you are in deep trouble, when you have a problem, build and produce. Kasi against the flow yun eh. Oh. Kasi ang normal po ng mga Pilipino, pag may problema, nasisira na buhay. Pag may problema yan, ako, iinom na yan. No, sabi ni Lord, hindi ka katulad nila. I want you to embrace your problem while you are in exile for 70 years. But while you are there, build your house. Tapos pangalawa, maging productive ka. Sino po naniwala? Posible na habang namomroblema tayo, nagbe-build tayo sa life natin. At nagpo-produce tayo. Yan po yung perfect na problem management. Na ma-manage natin yung problema natin. So parang ganito, the more problem, the better. So pwede na kayo mag-pray simula ngayon, Lord, dagdagan mo ako ng problema. Please. Para lalo ako mag-build at lalo ako maging productive. Ha? Pag-aralan nyo lahat. Lahat ng naimbento nagmula sa problema. Alam nyo itong mikroponong hawak ko? Alam nyo paano ito naimbento? Kasi nung araw, siya ng mic, out of problem. Ngayon, nadidinig nyo na ako. It comes out from the problem. But they produce something out of that problem. So kung ako sa iyo, maghanap ka ng problema. And then solve that problem. Then you will earn out of that solution. Amen. Meron lang isang problemang isosolve ka, mababayaran ka. Alam niyo si Bishop Uriel, ini-invite ako sa 36 country every year. Kasi may problema daw sila. So babayaran nila ang eroplano ko, babayaran nila ang hotel accommodation ko. Pag uwi ko, bibigyan nila ako ng honorarium. Bakit nila ako binibigyan? Kasi I no longer run after money. It's the money running after me. Bakit? Nasolve ko yung problem nila eh. Si Amen. Alam niyo ba, sang katutak na simbahan hindi lumalago? And they don't know what to do. So they call upon me and they help them and teach them, mentor them. Bukas po, pupunta ako sa Cebu. Sa Thursday, pupunta ako sa Netherlands. Kasi may tutulungan ako simbahan ng mga Indonesian churches. Kaya lang, eroplano, ikaw magbabayad. And they are willing to spend money for you because you are the solutionist. Taas yung kamay na gusto maging solutionist. Remember, kayo na ang hahabulin ng pera. Kayo ang hahabulin. Kasi may dala kang solusyon eh. Diba? Ang problema, kung naging buhay mo, taga-create ng problem. Oh, habulin ka ng pulis. Tsaka habulin ka ng mga naniningil. Pero when you become a solutionist, people will look and sought after you. Kaya ngayon, pagpunta ko dito, di ba? Meron tayong fusion, may sineshare ako sa inyo. Pero mamaya, may sobre ako. Actually, advanced na nga eh, di ba? O, di mo, hindi pa ako nagsasalita, bayad na. Pero hindi ko siya inihingan kung nagkukusa. Wala kaming usapan kung magkano bayad ko dito. Nagkukusa tao kasi solusyon ka. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, stop creating problem. Start to solve problem. Ha? Tama. Masasolve ang problem mo pag builder ka at saka productive ka in the middle of your problem.
So, walang katwiran, kaya hindi siya umasenso, walang problema. Ay, may problema eh. Di ba ganyan tayo? Oh, nasa na si sister? Wala na, hindi na Bakit? Ang dami ko kasing problema. Oh, nagwala. Oh, nawala. Oh, nawala din po. Nawala na, nagwala pa. Kasi nga, may problema eh. Hindi na magiging ugali ng mga Christian yan. Pag may problema, sister, naku, laki ng problema. Pero alam mo, mukhang may mangyayari. Sino nyo naniniwala sa kalagitnaan natin ng problema? I always say this, the revelation of God's plan is more powerful than your problem. Amen? In the middle of your situation, always remember, there is a God who loves me. Ano yung pangatlong pinapakita dito? Basahin natin sa verse 7. Basahin natin. But seek the welfare of the... verse 6 pala muna. Okay? Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there and do not decrease. Grabe to. Problema? Pag may problema daw, yung cell leader may problema, huwag mong i-decrease ang cell group mo. Ha? The more na may problema ang cell leader, nagmo-multiply dapat. Ibang klase si Lord, no? Sino sa inyo cell leader dito? Di ba? Ba't kaya hindi lumalago? May problema eh. May 3 akong problema eh. Sabi ni Lord, hindi ganyan ang pagmanis ng cell group. Ang cell group, the more na may problema, dapat lalong nag-i-increase, lalong nagmo-multiply. Grabe, ibang klase itong panukala ng Diyos eh. Ikaw, cell group mo, nagmo-multiply? Hindi po, may problema. Hindi mo na i-connect. Dapat ang management ng cell group. Alam niyo ba ang mga cell group, hindi yan nawawala ng problema. So, mas maganda. Kasi, pag may problema ako sa cells, i-build ko yung mga tao. Tutulungan ko sila maging productive, at higit sa lahat, i-multiply natin ang cells. Kung ganyan lang ang isip, karakter ng mga leaders natin, wala simbahang liliit. Bakit? Alam nilang i-handle ang problem. So mga tuwid, kung sa leader ka, build, be productive, and most of all, increase, not to decrease. Ang ganda ng instruction niyo, do not decrease. Ano sabi niya? Multiply. Pastor, ba't nag-grow, nag-multiply sa group niyo? Dami kasi namin problema eh. Ang sarap pakinggan, no? Pastor, ano ibig sabihin? Sa dami ng problema namin, nag-multiply kami. Di ba parang di mo matanggap ngayon, no? Ha? Kasi po, bakit? Ang norms kasi, pag may problema, hindi nalalago simbahan. Pag may problema, manghihina na simbahan. Pero dito, iba yung panukala ng Diyos. I have a plan for you. I have a plan for you. Na kahit may problema kayo, you can still build, you can still become productive, and you can still multiply. Sino sa inyo tatanggapin tong revelation ngayon? Do not decrease. Hallelujah. May cell group ba kayo ngayon? Taas yung mga cell group leader na maraming problema. Okay lang yan. Okay lang yan. Bakit? Kasi hindi ko hayaang mag-decrease ang cell group ko. Gagawin ko ang lahat para lahat tayo mag-multiply. Can I have amen? Verse 7. Basahin natin verse 7. But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will find your welfare. Sabi ng Bible, ito, pray to the Lord. Sabi ni Lord, ganito. Di ba, excel na kayo. Embrace yun wala nang tatakas. Gawin nyo ganito. Habang excel kayo, mag-build kayo dyan. I-build nyo na. Yung mga bahay nyo, i-build nyo. Pangalawa, magtanim kayo para maging productive kayo ng kakainin nyo. At pangatlo, huwag kayong mangungunti. Mag-asawa na kayo para dumami kayo dyan. I-overwhelm nyo sila. Madami kayo. Okay? Pang-apat, pag-pray nyo yung bayan na yan. Kasi pag inisip nyo ang welfare ng bayan na yan, madadamay kayo. May kasama pala, prayer. Hindi tayo pinabibuild nang walang kasamang prayer. Pagpe-pray mo yung kalagayan ng bayan mo. That's how to handle problems. Sino may natutunan ngayon? So may 4 na pinagagawa. Build. Pangalawa, ano pangalawa? Produce. Pangatlo, do not decrease, multiply.
Pang-apat, pray for the city. So, bakit tayo pinapapunta sa ganun level? Okay? May next akong babasahin sa scripture natin. Ang ganda ho kasi nito, Basahin natin yung plan ng restoration. Verse 10. Basahin natin sa verse 10. May natututunan tayo? Sa verse 10, ang sabi niya ganito, For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon. Haba, no? Ibig sabihin, kung 30 years old ka, after 70, 100 ka na. So, kung na-excel kayo ng 10 ka, 80 ka. Okay lang, yun ang plano ni Lord, di ba? Pero sabi niya ganito, When the 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise, and bring you back to this place. Meron palang day of restoration. Yeah, mamumroblema tayo. Yeah, 70 years. Yeah, mahirap. Pero merong araw na i-restore ni Lord ang lahat. Yan ang future na sinabi ni Lord sa kanila. So ano gagawin mo in the middle of the 70 years? Build, produce, increase, and pray. Yun ang gagawin mo for 70 years. Ano kaya magiging buungan yan? Siyempre, pag nagbibuild kayo, hindi biro. Pag magpo-produce kayo, hindi biro. Pag mag-increase kayo, biro. Pero pwede mangyari. Basahin natin ang verse 12. Tignan nyo. Verse 12. Pray for the city, yung pang-apat, no? Pagdating sa verse 12, sabi niya ganito. Then, kanina 11, no? I have a plan. Pero sa 12, sabi niya ganito. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. So sabi niya, call. Tapos come. Tapos pray, and I will hear you. Pagdating ng verse 13, ang sabi niya ay ganito. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Pagamat pinagpe-pray sila, sabi niya, habang may problema kayo, huwag niyong kalimutan. Come to me. Call, come, and pray. And be sure, when you come to me, you seek me with all of your heart. Tip ko sa inyo, may problema ka, hindi mo alam ang gagawin. Wala namang sa oras na yun, tapos na yung problema mo. May ilalatag sa plano, hindi. You need to learn how to come, call, and pray. Magwo-walk with God ka dyan. Kasi yung strategy ng pambuild mo, hindi mo alam kung paano eh. Yung strategy ng pag-produce ng life mo, hindi mo alam. Lalong hindi mo alam yung pag-multiply. Hindi mo alam yung sinasabi natin ditong, Lord, paano kami mag-multiply, mag-i-increase, mag-produce? Sabi ni Lord, no. You call upon me, you come and pray. And be sure you seek me with all of your heart. Binalik sila sa puso. Kasi baka isipin nyo sa strategy nyo, magpapakatapang kayo, gagalingan nyo. No. Tutulungan kayo, pero tawagan nyo ako. Tawagan nyo ako. Lumapit kayo sa akin. Manalangin kayo. At ang sabi niya, kung gagawin mo yan ang mula sa puso nyo, with all your heart, magagawa nyo yung build, magagawa ninyo yung produce, at yung multiplication at increase. And I will listen to bless your city. Sino rito natututong mag-handle ng problem? I will repeat, the plan of God is more powerful than your present situation. Amen? Mga leaders, I encourage you, tulungan nyo yung mga disciples nyo paano mag-handle ng problem. Tulungan nyo. Lahat ng problem ng mga members ninyo, mga disciples nyo, puro pasira ng buhay pag may problema. Baliktarin nyo. No. Alam ko may problema ka, pero ito yung time na mag-build tayo. Magiging productive tayo. Mag-multiply tayo. We will not let the problem destroy us. We will build something out of this trouble. There is beauty out of ashes. Diba? So, meaning to say, nasa right attitude natin to. Sabi, yung solution na gusto ko matutunan nyo, yung permanent solution at merong long-term product. Amen. Ulitin ko, kung may problem ka sa pera, monetary problem, find a way na magkaroon ka siguro ng 2 to 3 flows of income
para masolve na yan. Amen? Kung may problema kayo sa isang bagay, laging hanapin ng Diyos, katukin ng Diyos. Mula sa puso, bibigyan kayo ng kaparaanan ng Panginoon. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Pwede bang pasalamatan natin ang Panginoon sa oras na ito? Hallelujah. Sino rito nararamdaman mo yung problema mo ngayong gumaan? No, parang, that's my goal for tonight. Ano, sometimes problem can be a heavy burden. No? But because of His Word, no? Because of His Word, I know merong gagawin ng Panginoon. Would you bow your head right now? And I will pray for you. Lord, salamat that in the middle of our difficulties, problem, and trouble, we know that there is a God who loves us. Lord, thank you because your revelation revealed that you have a plan in the middle of our situation. You have a great plan, Lord. Your plan is to prosper us and not to harm us, Lord. And your plan is to give us hope and a better future, Lord. Today, I receive personally that revelation, Lord. And because of that, Lord, we look at the 90% revelation. The problem is just 10%, but our eyes is upon the Lord. So today, Father God, I pray that in the middle of my problem, I will build, I will produce, I will increase and multiply, and I will pray for my city, Lord. Gamitin mo ang mga problem na ito to stir up my heart, Lord, to call, to come, and to seek your face, Lord. Father God, indeed, if I come with all of my heart, you will hear my prayers, Lord. So today, God, I pray that whatever problem, whatever situation, may you help them, Lord. Today, the help of the Lord will be upon you. Lord, today, whatever problem like healing, physical difficulties, I apply the blood of Jesus that this will be healed right now in the name of Jesus. Ama, sa oras na ito, nagde-declare kami, Ama, whatever problem, kakawala kami, Panginoon. We will free ourselves from every problem that we have. We will set our heart, our life free sa tulong mo at gabay mo. I pray that every individual leaders in this room may see the opportunity out of this problem. That we could build, we could produce something, we could increase and multiply, and most of all, we could cry out for supernatural intervention as we pray. Lord, salamat sa araw na ito. Again, Lord, we will worship and we will adore and thank you, Lord, for this. Let's just worship our God. Come on. Hallelujah. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo. Itataas ang
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, sa'yo lamang kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, o tanging ikaw. Sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Taas po natin ating mga kamay. Let's receive the blessing, the fullness of God's blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Sa Diyos lamang ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And everybody say, Amen. Amen.